Tayo po ngayon ay, tawag doon, napakagaling ng Panginoon. Lagi ko sinasabi yan na bisa nasasabi natin, talagang ang Lord ang galing, no? Talagang ang Lord amazing, no? Parang araw-araw nababangkit natin. But then talaga ano man ang mangyari, napakagaling ng Lord. Bakit ko nasabi yun? Kasi before na i-preach ko tong ating pag-aaralan ngayon, talagang pinaranas ng Panginoon kung ano ang mararanasan natin o ano ang matatanggap natin once na tayo ay umawit ng buong puso sa Kanya. Once na tayo ay umawit na merong totoong pagsamba sa Kanya. Amen po. Amen. At sino po ang, sabi nga kanina, sino po ang nakaranas ng presensya ng Lord? Amen. Sa pag-aawitan. Amen. No? Alam ko po ang bawat isa ay tunay na pinagpala. Amen. Naranasan natin, nabasa natin ang mga lyrics, nabasa natin, inawit natin. No? Kaya naranasan natin ang pagbaba ng presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, napakahalaga ng bagay na yun. At praise God, kasi sabi ko, bago ko pa ito ay, mas madali na ngayon na aking i-preach to. Yan, kasi naranasan natin. Then at the same time, syempre, lalo pa tayong ma-inspire and ma-encourage. Kasi po, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay, basahin po natin sabay-sabay. Yung down lang. Ito lang 15-15. Yan na po yung technical difficulties natin. Itong pag-aaralan ay may pamagat na. Sige po, 1, 2, 3. Singing to the Lord, giving God grateful praise. Ayan. So, alam ko po na bawat sa ay nakarelate na dahil yan yung ginawa natin kanina. So, meron po tayong babasahin ngayon na tawag doon, chapter sa Psalms. Sige po, basahin po natin. Sige na. Tayo po tayong lahat at sabay-sabay po natin basahin bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Ito po ang sinasabi sa Psalms 100. Sa verse 1, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po. Dahil ang araw na ito, Panginoon, ay wala ka pong ibang gagawin kundi katagpuin ang lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil alam ko po na Ikaw ang patuloy na magtuturo sa amin mula sa iyong salita. Ang kahalagahan, Panginoon, na magkaroon kami, Lord God, ng tunay na pagpupuri sa iyo, gamit, Lord God, ang aming mga labi, kasama, Lord God, ang aming puso, ang aming isipan. Kumilos na po sa iyo dahil ang kaparaanan at patuloy na nagamitin mo ang iyong lingkod, all for your glory. Samahan niyo po kami hanggang sa katapusan ng pag-aaral na ito at patuloy, Lord God, Ikaw ang makita at maranasan ng bawat isa. Maraming salamat po sa iyo ang lahat ng papurit parangal. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ba palakpakan natin ang Lord? Bakit tayo po? Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Kung babasahin po natin, napakaganda nung binabanggitan na. Kumbaga pa, isa sa instruction sa bawat isa sa atin kung paano tayo dapat lumapit sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Naniniwala po ba kayo na hindi basta-basta ang paglapit sa presensya ng Lord? Amen. Yun. Maganda po na naniniwala tayo. Sabi nga po, no, kung sa isang tao, minsan pinag-iisipan pa natin kung paano natin i-approach, lalo na kung alam natin ang ugali. Amen po ba? Amen. Lalo na kung alam natin na hindi pwedeng basta-basta. How much more sa ating Diyos? Dapat alam natin kung paano tayo lalapit sa Kanya dahil alam natin na Siya ay banal at makapangyarihang Diyos. Amen po ba? Amen. Ayan. So ngayong umaga po, sabi nga ito ay tungkol sa ating pag-awit. Ayan. Pag-awit sa ating Panginoon sa panahon na tayo ay nagkakatipon-tipon. Amen? Amen. Sino po ba rito yung pag umaawit kada Sunday ay talagang nagpa-practice sa bahay? Kakanta ako mamaya eh. Ayan. Di ba? Kahapon nagkanta kami ni Ate Julien sa videoke. Yan, hindi naman po nasira yung videoke. Hindi rin naman po umulan. Pero, di ba, masarap umawit.
Amen po ba? Amen. Kahit na minsan parang yung awit ayaw sa'yo, pero masarap umawit. Ano? Kasi meron kang tinig. Amen po ba? Ayan. Sabi nga po, no, one of the important part of our assembly, isa po sa pinakamahalaga na parte ng ating pagtitipon-tipon ay yung ating sama-samang pag-awit sa Diyos. Do you believe that? Amen. No? Subukan kaya natin yung pagsama-sama na walang praise and worship. Di ba? Parang kulang. Di ba nga, kahit nga walang instrument eh. Nasubukan nyo na, di ba? Na walang instrument nung wala kami. No? Pero, may nabago ba? Actually, wala. Kasi meron ka pa rin tinig. Amen po ba? Amen. Hindi nakabase actually sa instruments. Ayan ay tools lamang. Amen? Ayan ay nakakatulong lang pero hindi siya yung primary. Kasi ang primary ang boses mo at puso mo. Amen po ba? Amen. Hindi rin sinabi kailangan nasa tono. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Si Lord na bahala dyan. Kasi kahit maganda ang tono, kahit singgalingan ni Regine, ni Sarah, ni Julien. Kumawa sila. Ha? Kumama sila. No? Sabi singgaling. Pero ang puso, hindi nasa Lord. Hindi yan acceptable. Yes. Pero kahit ang boses mo papunta sa silangan, sa kanluran, sa timog at hilaga, pero ang puso mo nakadirekta sa Lord, acceptable yan sa Panginoon. Amen. Pagkakapala ka natin ng Lord. Kaya ang mahalaga. Kaya napakahalaga, yung isa sa parte ng ating gawain ay yung pag-awit sa Panginoon. Sabi nga po, no, as Christians, tayo ay naturuan na dapat marunong tayo mag-respond sa goodness ng Lord. Amen po ba? Yes. No, may ginawang mabuti sa'yo, dapat marunong ka mag-respond. Marunong kang tawag doon yung magbalik. Sabi nyo nga, magbalik. Magbalik. Ayan, ano? Ibig sabihin yan, isa sa part ng pagbabalik ng ating, sa kabutihan ng Lord, ay yung pag-awit mo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Diba, minsan, may kilala ka na alala ko lang talaga. Nabigyan ng 1,000, napakanta eh. No? Napakanta siya. Eh, how much mo lang, Lord? 1,000 lang ba binibigay sa'yo? Sabi nga ni Ate Maris, alam nyo, na-struck ako kanina sa sinabi ni Ate Maris. Napakaganda ng wisdom na binigay ng Lord. Choice mo na matulog, pero choice ng Lord ko, gisingin ka pa. So, higit siya sa 1,000 yung pagising mo. Amen. Amen! Amen. So, ano ang response mo kapag binilis ka ng Lord ng sobra-sobra? Isa po sa part na dapat na response natin ay yung pag-awit mo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya nga, sabi ko, no, kung paano na lang kaya ko ang lahat ng Kristiyano kapag mag-araw ng pagsasama-sama natin ay excited umawit sa Lord? Amen po ba? Na-excited na talagang magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit? Amen. Napapasayaw pa, ano? Kahit na parehas kaliwa ang paa, okay lang. Amen. Amen po ba? Amen. Pero alam niyo po, no, meron pa rin mga ibang Kristiyano na pag umawit sila parang wala pa rin emotion. Sabi na, wala na panahon, the sky, diba? Yung awitin napakalalim. Yung awitin punong-puno ng emotion, no? Ng truth about who God is in our lives. Yes. Pero meron pa rin mga umawit na alive forever. May iba nga, di pa ako kumapalakpak. Tapos meron pa ang iba talaga hindi kumakanta. Wala din po yan. Tapos kakatulanan ka. Sa puso tumitingin si Lord. Opo, sa puso. Pero makikita pa rin po yan. Amen po ba? So ngayong umaga, bakit natin ito pag-aaralan? Kasi ang tawag doon, ang aim ng ating message ngayong umaga ay para malaman natin at ma-appreciate natin ang true purpose of singing praises sa ating Diyos. Amen po ba? Para kada linggo pa nagsasama-sama tayo, excited tayo, umawit. Amen. Amen. Para pag kada linggo sama-sama, no, excited tayo talagang hindi ka dapat sasabihin mo, ayoko pumunta sa church na tapos na ang praise and worship. Amen. Ulitin natin. Hindi ako papayag na pupunta ako sa church na kalahati na yung praise and worship. Amen. Dapat mula simula hanggang Yes. tapos. Amen. Para handa ako sa pakikinig ng salita ng Lord.
Amen po ba? Pwede ba yan? Amen. Ayan. Sige, tuloy na po tayo. So una po, pag-aralan natin o pag-usapan natin yung tinatawag na, sige na, yan, the purpose of singing. Ayan. Number 1, o letter A. So the purpose of singing as an assembly. Amen, sa church. Wala po tayong pinag-uusapan tungkol sa video, okay? O sa mga tawag doon, o doon sa mga competition. O sa pag-awit nyo doon habang naliligo kayo. Na, kapag-usapan po natin as an assembly. Amen po ba? Amen. Malinaw? Amen. So sabi niya no, the purpose of singing, kapag sama-sama tayo ay una ay 2, 1, 2, 3. Praise the Lord. Yan, sige. Now, sabi nga po dito, God gave us the ability to speak. Lahat ba dito marunong magsalita? Amen. Sige nga, sabihin nyo. Ayun, kaya pala kumanta. Ayan. Sabi magsalita. Kaso nga, alam nyo ba pag sinabing salita, kasama na rin yun. Yung pagkanta mo, pag-speak nga rin yun, kaso nga lang meron siyang melody. Pero speaking pa rin yan. Amen po ba? Amen. Ayan. Sabi nga God gave us the ability to speak and make Him for the purpose of, ano daw? Praising Him with our voices. Amen. Alam niyo po nabanggit din sa Biblia na yung paglalaspas ng mga halaman, yung dahon ng puno, ayun ang way ng kanilang pag-worship sa Lord. Amen. Amen. Pag-sing praise the Lord, tayo, binigyan tayo ng kakayahang mag-salita. Amen po ba? Amen. Kaya dapat ginagamit natin yan for the purpose of praising Him with our voices. Amen po ba? Amen. At sinabi rin naman sa salita ng Diyos na dapat ang lumalabas sa ating bibig ay hindi po dalawa. Ano yun? Yung curses at pag-praise the Lord. Pwede ba yun? Papayag pa kayo sa gripo nyo, may lalabas, tubig kanal, tapos kabila, tubig inumin sa isang gripo? Di ba hindi? Kaya naman sinabi rin ng salita ng Lord na hindi dapat dumadali sa bibig ng isang Kristiyano ang pagsusumpa. Mga salitang hindi maganda, then at the same time, pinupuri mo rin ng Lord. Amen po ba? Amen. So dapat, ano daw ang lumalabas sa atin bilang mga anak ng Lord? Pagpupuri sa Kanya. Malinaw po ba? Amen. Sabi nga po dyan, sige na. Sige amen po kung kayo ay naniniwala dito. Praising should be natural. Sabi nito, ang pagpupuri sa Diyos ay dapat natural na sa atin bilang mga anak niya. Amen. Mahina ah. Ang pagpupuri sa Diyos ay dapat natural na sa atin bilang anak ng Diyos. Amen. Bakit daw Kasi nakikita natin ang goodness ng Lord whatever our circumstances may be. Amen. Gusto niyo po ng halimbawa? Alam ko, napaka-natural na sa atin ito. Si Paul at si Silas. Amen? Ano pang kalagayan nila nung umawit sila sa Lord? At sabi nga sa nangyari sa pag-awit nila, sabi doon, naikwento ko na sa inyo, nabigay ko na sa inyo yung tawag doon yung talagang kalagayan nila, na hindi lang sila basta nakakulong. Amen? Di ba yung pag pumunta kayo sa kulungan, makita nyo dyan, nandiyan dyan lang, palakad-lakad, mahawak-hawak sa rehas. Sino yung resa? Piniligtad. Sa rehas. Pero sila, ang kalagayan nila hindi ganun. May orang ordinaryo na kulungan, pero sila, nandoon sila sa pinakaloob. No, may kulungan na, tapos meron pang kulungan ng iba at doon sila sa pinakaloob. Kumbaga para ang trato sa kanila ng matinding mga kriminal. At ang nangyari po, bawat doon sa lugar na yun ay may mga bantay. At sila po ay hindi lang basta nakakulong, naka-chain pa po sila. Amen. Ibig sabihin talagang walang kawala. Pero sa kabila ng yun, bago pa sila ikulong, sila po ay dilating ko pa. Sino sa atin dito, nawalan lang, hindi na makapag-praise. No? Pero sila, nilatigo, sila ay kinulong, tinarato sila ng matindi, pero nung gabi, anong ginawa nila? Umawit pa rin sila sa Panginoon. Amen? Hindi nila tinitingnan kung anong paligid, hindi nila tinitingnan kung anong nangyari sa kanila. Ang tinignan nila, karapat-dapat ng Diyos na purihin anuman ang sitwasyon kinalalagyan natin. Amen. Amen. At ano pong nangyari? Nayanig ang lugar.
Ulitin ko, nayanig ang lugar, nabuksan ang lahat ng pinto ng mga rehas, nasira ang anumang naka-chain sa kanila, at pwede na silang kumawala. Kapatid, kapag umawit ka sa Panginoon, at nalugod ang Lord sa pag-awit mo, ganun din ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Anumang circumstances siya na kinilalagay mo ang mahirap, kaya kang pakawalan ng Lord dyan. Amen po ba? Amen. But then, merong purpose. Sa buhay nila Paul at Silas, nung pinakawalan sila ang purpose para maligtas ang jailer at ang kanilang pamilya. Amen po ba? Amen. So sa buhay natin, pag maawit tayo sa Lord at pinapakawalan tayo ng Lord dun sa kalagayan natin, may purpose. Dapat meron taong makarinig ng patuturo mo tungkol sa pagliligtas sa'yo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. So sabi nga no, praising should be natural for us, children of God. Kapag tayo ay nagtatagumpay, kailangan ba natin umawit sa Lord? Amen. Kapag tayo ay malungkot, kailangan ba umawit sa Lord? Amen. Kapag nasa gitna tayo ng pagsubok, kailangan ba tayo umawit sa Lord? Amen. Whatever our circumstances may be, karapat-dapat na purihin ng Panginoon at umawit tayo para sa Kanya. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Kaya nga po sinabi rito, singing praises is a sacrifice we offer to God. Kapag umaawit ka sa Panginoon, ito rin ay isang uri ng sacrifice. Ibig sabihin, ang alay mo. Amen po ba? Sa Panginoon. Ito po ay nabanggit po sa Hebrews 13 verse 5. Sabi rito, through Jesus, therefore, let us continually offer to God, ano daw po? A sacrifice of praise. Ano daw po? Sacrifice of praise. Paano daw po? Sabi rito, the fruit of our lips that openly profess His name. Paano daw po? Sa bunga ng ating mga labi. Ibig sabihin, dito magmumula, dito lalabas. Amen po ba? Pero dito lang ba? Dapat kung ano ang laman ng puso. So anong gusto mong ihain sa Panginoon? Yung defile ba na sacrifice? O yung pleasing sacrifice? Amen? Amen. Kapag umawit ka sa Lord at gusto mo sacrifice sa Kanya ay yung ganda lang ng boses mo, pero wala yung puso, sabi ko nga, defile yun. Maganda sa pandinig ng mga makakarinig na tao, pero napaka-pangit sa pandinig ng Diyos. Pero kung maganda na boses mo, tama pa puso mo, kahit na hindi rin maganda boses mo, baka sabihin yun, paano kami? No? Actually, ang tao lang naman eh. Kung titingnan natin, tao lang talaga ang nagde-define ng maganda at pangit na boses. Pero lahat, basta may tinig, maganda. No? Basta ang puso mo tama. Wow! Grabe yung sacrifice na binibigay mo sa Panginoon. Amen? Sabi nga, acceptable and pleasing sa kanyang pandinig. Amen. Amen? Palakpakan niya natin ng Lord. Amen. So, ayun po yung una. Ano daw po yung purpose of singing within the assembly? Ano po? To praise the Lord. Ayun po yung ginawa nyo kanina nung umawit tayo. Amen. Nag-praise ba kayo, Lord? Amen. Ayan. Kaya nga sabi, no, kapag pag nakita nyo, hindi naman kayo dapat minsan, ano ba yung utusan? Let us raise our hands. Yeah. Minsan ginagawa lang ko yan ng worship leader para ma-encourage. But then, alam ko po sa puso ng bawat isa, nangungusap na ang Lord sa'yo na itaas kamay mo. Amen. Amen. Bakit? Kasi sabi niya, natutuwa ang Lord pag nakikita niya tinataas mo ang kamay mo para sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, huwag kang mahiya. Lagi mong huwag titingnan yung katabi mo. Na pag sa oras ng praise and worship. Kasi gusto ng Lord talaga nakikita, nakatuon ka lamang sa Kanya. Amen po. So, pangalawa, ano nga ba ang purpose of singing within the assembly? Number 2. Sabi po dyan, to teach and admonish. Pag sinabing admonish, paalalahanan ang bawat isa. Amen po. Amen. So ano ang ibig sabihin yan? Alam naman po natin, yung ibang kinakanta natin ay directed din sa isa't isa. Amen po ba? Amen. Sabi nga na, alam niyo yung celebrate, Jesus celebrate. Sinong sinasabihan nun? Si Lord ba o tayo? Tayo. Bakit? Sabi niya, celebrate, Jesus celebrate.
Ano yung katotohanan doon? Because He is risen. He is risen and He lives forevermore. So, ibig sabihin, yung mga kanta, yung iba, dinadirect sa bawat isa sa atin na katotohanan. Amen. Amin po ba, teaching? Tayo ay tinuturuan kung bakit ka mag-celebrate. Bakit? Kasi buhay ang Diyos mo. Yes. Buhay ang tagapagligtas mo. Amen. Na pinapanampalatayaan mo, hindi patay. Amen po ba? At siya ay matagumpay. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya sabi niya na, teach and admonish, paalalahanan. May mga kanta rin naman tayo na parang pinapaalalahanan tayo yung salitang, puso ko iyong sinisiyasat. Yes. Di ba? Buhay ko iyong alam. So pinapaalalahanan tayo, alam ng Lord yung puso mo. Alam ng Lord ang lahat ng buhay mo. Kaya huwag kang mamuhay na parang walang nakakakita sa'yo. Yes. Amen po ba? Amen. Kaya sa pag-awit natin, napapaalalahanan din tayo, natuturuan tayo. Amen po ba? Amen. Kaya napakaganda at napakahalaga na tayo ay kumakanta na sama-sama. Amen po ba? Amen. Nakikita ba natin yan? Amen. So sinabi nga sa Colossians 3:16, sabi po dito, let the message of Christ dwell among you richly. Ano daw po, yung mensahe tungkol kay Kristo ay mag-dwell sa atin richly as you teach and admonish one another. Sabi dyan, with all wisdom. Ano daw po? Through, ano daw? Psalms, hymns, and songs from the Spirit. At sinabi dyan, singing to God with gratitude in your hearts. Amen po? Malinaw po ba? Amen. Noon, napakalinaw dyan na kapag tayo umaawit, noon, dyan din na ituturo sa atin na napapaalalahanan tayo ng salita ng Lord. Amen. 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 Ayan. Sige na. Nilagay ko nga dyan, singing praises is the other way of teaching and admonishing us, ano daw po? To live properly. And to enjoy the blessings of the Christian life. Amen po ba? Amen. Di ba kapag umaawit ka, nabibless ka? Kasi diyan, habang umaawit ka, diyan mo nakikita kung gaano kabuti ang Lord. Lalo pag kinanta mo, talagang feel na feel mo eh. And now we'll sing of the, ano yan? Goodness of God. Ayan. Kasi kanina, kahit kailan. Tapos sabi, di ka nagkulang kung kamay mo nasa bulsa na, no? Wala nang laman eh. Di ka nagkulang, Lord. Lalagyan mo na, Lord. Amen. Biyaya mo sa akin laging daan. Amen po ba? Amen. Napapaalalahanan ka rin. Pupunta ka rito para kang nag-aalala. Tatrabaho sana ako ngayon eh. Parang halimbawa sabi, babiyahe ako ngayon kasi wala nang ano eh. Pero Lord, punta ako doon, nung umaawit ka, pinapaalalahanan ka ng Lord, huwag ka mag-alala, ako bahala sa'yo. Amen. May kakainin kayo? Amen. No? May pagbabayad ka? Amen po ba? Nagpapalakpakan natin ng Lord. Ganun mo yun. No? Pag umawit ka sa Lord, napapaalalahanan ka ng salita niya. Natuturuan ka pa. Hallelujah. Sige, tuloy tayo. Napapasarap si Pastor. Letter C pa lang tayo. Letat na lang yan. At ang pangatlo po natin, yung tinatawag na to prepare us to be filled with the Holy Spirit. Anong ibig sabihin, kuya? Ilagay ko na dyan para ano, no? Sabi nga po dyan, ano, Paul charged the Ephesians, sabi dyan, no, to not get drunk on wine. No? Kasi yung sa Ephesians, marami pa rin sa kanila yung talagang Lalasing. naglalasing. No? Pero sinabihin sila ni Paul na iwasan nyo na magpakalasing. Pagkos, dapat kayo ay maging puspos ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Ayan alam niyo po ba, sa pag-awit mo, sa pag-awit natin, ito ay inihahanda natin ang ating sarili na ang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo ay ating maranasan. Amen. Naniniwala po kayo doon? Amen. Dapat po. Kasi sinabi po yan sa salita ng Lord. Ito po yung sinasabi sa Ephesians chapter 5 verse 18 hanggang 20. Pag-usapan po natin. Go. Do not get drunk on wine. Ano daw yun? Which leads to debauchery. Kapag lasing daw, makakagawa ng kahalayan. Amen. Amen? No? Ibig sabihin, hindi na kahalayan kung ano-ano eh. Pati salita.
no? Kung ano-ano sinasabi. Ibig sabihin, hindi maganda ang naidudulot sa atin ng pagiging lasing. Amen. Sabi niyan, instead, be filled with the Spirit. Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sabi niya, sing and make music from your heart to the Lord. Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. No? Ayun po yung napakahalaga. Sa pag-awit natin, doon natin mararanasan ang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Bakit? Kasi yung puso natin, naihanda natin na tayo ay ipagpalain ng Lord ng kanyang kapuspusan. Amen po ba? Sino po yung nakakaranas dito pag nagde-devotion ka, sinasama mo talagang umawit ng worship songs ka, Lord? Sinasama mo na pag-awit sa Panginoon. Di ba, doon mo nararanasan na yung puso mo naayahanda, nabubuksan, yung isipan mo, nabubuksan din. Sinasabi mo sa Lord, Lord, I invite you, Lord God, fill me with your Holy Spirit. Amen po ba? Kaya ngayon, sa pag-awit mo, kapuspusan ng banal na Espiritu Santo, naranasan mo, sa pagbabasa mo ng salita ng Lord, ang lahat malinaw para sa iyo. Amen po ba? So, napakahalaga po na sa pag-awit natin, kahit po tayo ito sama-sama, mas nagiging mabilis po ang pag-unawa natin at pagtanggap sa salita ng Lord kapag sa praise and worship time ay tunay na sinamba mo at pinuri mo ang Panginoon. Amen. Amen. Kung sino po ang tunay na sumamba, siya po ang nakakatanggap ng buong buo. Amen. Alam niyo po, tested and proven po yan. Wala po makakapagsabi sa atin dito na nung praise and worship para ka lang tuon, na kapag uwi mo ay blessed na blessed ka. Kasi ang totoo, sarado lahat sa iyo. Kasi nung time na kumakatok ang Lord para pumasok sa iyo ang banal na Espiritu Santo, sarado ka. Pero kung sino man sa atin, alam ko, just say amen. Na pag-aawitan pa lang, bukas na sa iyo ang lahat. Sinabi mo, Lord, ako ay sa iyo. Sa oras na to, ngayon, nararamdaman mo, nauunawaan mo ng lubos at natatanggap mo ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Amen. Amen? Amen. Ayan. So, binibigyan tayo ng Lord ng tawag doon ng kaunawaan, ng wisdom. Kung gusto mong matanggap ng buong kanyang salita, umawit ka na magpapupuri at pagsamba sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ayan. Sige na. Kung meron pa, wala na. Sige, pasok naman tayo ngayon sa proper way of singing as an assembly. Ready na? Amen. Ayan, sabi, akala ko pastor, last na yung letter C. Meron pa pala. Ayan, sige, mabilis lang to. Nako, nabanggit ko na. Ayan, letter A. Sa pag-awit natin, lagi natin tandaan, we need to engage our mind. Engage your mind, ang kaisipan mo dapat kasama. Amen po ba? Amen. Anong ibig sabihin nun? We need to understand what we are singing. Dapat nauunawaan mo kung ano yung inaawit mo. Give careful attention to the words of the songs. Kaya nga ngayon, di ba, ang pang-asar ngayon sa mga millennials, ang hilig sa K-pop, naiintindihan nyo ba? Amen? Sasayaw-sayaw kayo. No? Pero hindi nyo nga naiintindihan ng lubos. Basta pag nakita nyo sikat, okay na. Basta Blackpink, basta BTS, no? Basta K-pop, basta sikat, okay na, bandwagon na. Pero ang totoo, hindi naiintindihan. Kaya nga ayun yung nagiging problema. Yung mensahe pala, pangit na, yung mensahe pala, hindi mo naiintindihan. Kahit nga minsan, kahit Tagalog songs basta paborito mong banda, kinakanta mo pa rin. Pero hindi mo inuunawa yung mensahe. Kaya nga sa ating mga Kristiyano, sinasabihan ba tayo na huwag nang makinig sa secular songs? Di ba hindi naman sinabi, pero matuto ka, intindihin at unawain kung ano yung mensahe. Amen. Kung ang mensahe ay tungkol sa parang gusto mong mangaliwa, huwag mo na kantahin. Gusto niyo na example? Yung bakit ngayon ka lang dumating sa puso ko. Katak-katak ka pa, yung asawa mo, galit na galit na. Sino yan? Unawain mo kung ano yung kinakanta mo. Kaya nga sabi ko,
nakabili ng video okay, pero pinipili, no? Pipiliin mo pa rin yung kakantahin mo. Huwag yung basta-bastang awit. Amen po ba? Lalo na po pag umaawit ka sa Lord, kailangan na unawa mo kung ano yung sinasabi. Kung ano yung position mo at sino ang Diyos na sinasamba mo. Kaya, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. So kapag naunawa mo ng Lord, ay grabe siya. Matindi ang Lord, wala siyang kapantay. Ibang klase ang magiging pag-awit mo. Kasi nauunawaan mo eh. At napaprocess mo sa buhay mo na ito yung ginawa sa akin ng Lord. Kaya naman sa pag-awit ko sa Kanya, na-engage yung isipan ko, Lord, ito yung katotohanan. Amen po. Nakukuha ba natin? Amen. O gusto pang habaan ko pa yung explanation? Hindi na. Ayan. So sabi niya na, sing praises to the Lord. Unang-una po, kapag song leaders, taas kamay. Back up. Kasi napakahalaga na alam niyo to. Kasi kayo ang pumipili ng kanta. Amen? Dapat po, kapag pipili tayo ng kanta based on God's Word. The truth. Amen po ba? Amen. Pipiliin nyo yung napapaawit na nakabase sa salita ng Diyos. Hindi nakabase lang sa emotion. Bibigyan ko po kayo ng example. Nagiging usapan ngayon, marami pa rin ang mga Christians na pinagtatanggol nila yung kantang Reckless Love of God. Sabi nila, okay lang yun kasi pinapakita lang naman dun na grabe magmahal ang Lord. Tandaan nyo po, ang salitang reckless, hindi nag-iisip. Amen. Ang reckless ay walang pakundangan. Amen? Tatanungin ko sa inyo, ang pag-ibig ba ng Diyos ay ganun? Hindi. Napakalinaw sinabi sa salita ng Lord, ang pag-ibig ng Diyos ay perfecto. Yes. Ang pag-ibig ng Diyos ay intentional. At kahit kailan, hindi nagkakamali ang pag-ibig ng Diyos. Yes. Amen po ba? Amen. Amen. So, how come you will say reckless love of God? Kaya po, hindi ko yung pinahintulutan ipakanta dito. Kantahin nila doon, kantahin nila kung gusto nila, pero ayoko. Because it is not based on God's Word. Amen. Amen po ba? Amen. Pwede ba naman sabihin, the perfect love of God? Di ba? Kasi, bakit? Binasa kasi sa emotion. Binase sa katangian ng tao. Kasi ang tao, di ba, reckless naman talaga bisa magmahal. Amen? Amen. Yes, Lord. Yan. Pero ang Diyos kahit kailan hindi. Dahil minahal ka ng Diyos dahil mahal ka niya. Amen. At hindi siya nagkamali. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ang Diyos sa bagay na yun? So, we need to be mindful. Lalo na mga song leader. Na pagpapaawit natin based on God's Word and God's truth. Amen po ba? Kaya we need to be mindful sa mga inaawit natin. Para mas makita mo ang kalagahan ng sinasabi ng awit at talagang nade-determine mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Ayan. Letter B. Siyempre, kasama pa rin ang puso. Sabi nga engage your heart as you sing. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin i-involve ang ating emotion sa pag-awit sa Panginoon. Amen. Kaya nga tayo binigyan ng Lord ng emotion. Sino dito yung may emotion? Amen. Sino yung natutuwa? Amen. Nalulungkot? Amen. Nagagalit? Amen. So may emotion tayong lahat. Amen? Amen. Alam niyo po ba sa pag-awit sa Lord, kailangan pa rin ang emotion. But then, hindi tayo magpapadala sa emotion. Amen? Amen. Kasi sa emotion, dyan mo na-express yung love. Tama ba? Amen. Amen. Parang ayaw niyo ah. Sa emotion, dyan nyo na-express yung love. Amen. Yung anger. Amen. Di ba? So, sa pag-worship natin, kailangan i-involve natin yung puso natin. Kasi, kailangan natin i-involve yung emotion. But then, dapat yung emotion mo guided by the truth. Ayan ang paalala. Kailangan i-engage ang emotion but then guided by the truth. Ano yung truth ulit? Ang salita ng Diyos. Kaya, balik na naman tayo mga song leader. Maging maingat sa ipapaawit. Amen? Amen. Yan. Then sabi dyan, sing with gratitude and thanksgiving. Sa pag-awit mo, syempre kasama yung emotion mo, yung puso mo, talaga makakaawit ka na may pagpapasalamat. At sabi nga doon, mas malalim pa sa pagpapasalamat yung gratitude. Yung talagang
lubusan ng taos-pusong pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Alam niyo po yun, sa mga naranasan natin sa buhay, sa mga nadaanan natin, kung iisipin mo kung paano ka hindi pinabayaan ng Panginoon, kung paano ka sinamahan ng Lord, kung paano ka pinagtagumpay ng Lord, ewan ko na lang kung sa pag-awit mo sinama mo yung heart mo, hindi ka umiyak. Amen. At hindi ka magkaroon ng tunay na pagpapasalamat. Amen po. Hindi dahil sa ganda ng kanta, kundi dahil sa mensahe ng awitin. At kung ano yung laman ng puso mo patungkol sa Panginoon, sa karanasan mo. Amen po ba? Amen. Diyan po nagiging maganda ang awitan. Diyan po nagiging mas meaningful at purposeful ang pag-aawitan ng sama-sama. Dahil tunay nga po ito ay nagiging pleasing sacrifice sa ating Diyos. Amen? Amen. And next nga, sabi niya, let our singing, anda po, sabayin natin, sabay-sabay, 1, 2, 3. Express our faith, hope, and love for our God. Sa pag-awit mo, dapat nakikita ang pananampalataya. Sa pag-awit mo, nakikita na ikaw ay merong pag-asa. At sa pag-awit mo, ay nakikita ang pagmamahal mo sa ating Diyos. Pwede ba yun? Amen. Ayan. Mas nagiging handa na ba tayo sa pag-awit sa Panginoon? Amen. Sabi ko, parang gusto ko kanina mag-praise muna ako bago mag-praise and worship eh. Pero sabi ko, wag na. Masisira yung natin, magugulo. Pero dapat po yun, sa pag-awit natin, na-express natin ang pananampalataya, ang pag-asa at pagmamahal natin sa ating Diyos. Hindi po dapat nawawala yan. Amen po ba? Amen. Amen. And lastly, yan. So sabi dyan, expand the sphere of your singing. Sabi ko kanina as assembly, but then, our singing must not be limited to our public assemblies. Amen po ba? Dapat po, like prayer, dapat po ito ay spontaneous. Pag sinabing spontaneous, tuloy. Kaya, sabi po dyan, arising whenever and whatever the circumstances is. Anong ibig sabihin po nun? Increase your opportunity to sing with others and when you're alone. Kaya nga po, lagi ko tinatanong, sino sa atin dito yung may Spotify? Sino pa yung may Spotify? Sino pa yung nakikinig sa YouTube? Sino pa yung may cellphone na mayroong tuktok? Amen. Dapat po, hanggat maaari ang laman yan, Christian songs. Amen. Amen. Ulit. Amen. Amen. Ayan. Okay lang makinig ng iba, salain, pero wag naman na halos pantay. Dapat mas lamang ang Christian songs. Amen po ba? Ulitin ko. Amen po ba? Amen. Pwede ba yun? Amen. Ayan. So, dyan kasi ma-increase yung opportunity na umawit ka sa Panginoon kahit nasa bahay ka, kahit nasa biyahe ka. Sino rito yung araw-araw bumabiyahe? Amen. Kasi mahilig magsalpak ng earphone. Amen. Di ba? So, mas maganda, makikinig ka ng Christian song. Amen po ba? Sino yung naglalaba? Amen. Nagpapatugtog habang naglalaba. Amen. Mamaya na, nasaktan ka na, tapos yung kanta pa, yung mabigat na kanta, yung sa secular, lalo ka pang umiiyak. No? Pero pag pinapakinggan mo, Christian song, no? Yung hope mo, yung assurance ng Lord sa'yo, sinasabi dun sa kanta. So, lalong gumaganda, lalong gumagaan yung paglalaba mo. Amen po ba? Amen. So, napapaawit ka pa, kumakanta ka rin. Amen? Amen. At ito pa, isang singit ko lang. Alam niyo po ba, pag kumakanta kayo lagi sa bahay niyo, sasabihin ko sa inyo, natututo kayong gumawit ng nasa tone. Tip po yun. Sasabihin ko sa inyo, may kakilala po ako, wala sa tono, pero dahil awit siya ng awit, sinasabayan niyo yung kanta. Alam, paano daw? Sinasabayan. Sabayan mo. Makikita mo yung boses mo. Tumutono na. Amen? Practice makes Perfect. hindi naman daw perfect no? Pero nahihit mo. Amen po ba? Gusto niyo ba yan? Ako, may nakakilala ko dito mga singer eh. Ilan ang mga singer dito. Patahit-tahimik lang yan sa likod. Ayan, pero singer yan, dalawang nasa likod natin.
Ayan, naririnig ko yan sila. Ayan. Oo nga. Ayan. So, sabi nga, practice mo. Makinig ka, sabayan mo yung awitin. At sabi nga, sa habang inasabayan mo rin, talagang doon ka mas na-engage. Mas doon mo mas nararanasan, nararamdaman yung mensahe ng awitin. Amen po ba? Ayan. Pero wag naman po kayo makanta ng malakas ng alas 12 ng madaling araw. Ayan. Ha? Timing nyo rin. I-timing nyo rin. Ayan. So, meron pa ba? Sige na. Punta na tayo ngayon sa sinasabi sa Psalms 100. Mabilisan po ito na how to give God a grateful praise. According to sa binasa natin kanina sa Psalms 100. Ito po ay makakatulong din sa pag-awit natin sa Lord. Ano po yung number 1? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Sing to the Lord with gladness. Amen. Pag sinabi, sing to the Lord with gladness, ibig sabihin, lumapit ka sa Panginoon, umawit ka sa Kanya na may kagalakan. Amen. 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 Lalo na kapag talagang alam mo na pinagpalaan ng Lord, na alam mo hindi ka pinabayaan ng Lord, at kahit nga nasa gitna ka pa ng pagsubok, sing to the Lord with gladness. Napakahalaga po yan. Number 2. Ano daw po yan? Go. Know that the Lord our God is our Creator and we are His possession. Sinasabi po dyan na siya ang lumikha sa atin at tayo ay Kanya. At sinabi po dyan tayo ay Kanyang mga people, no? We are His people. At sinabi po dyan na tayo ay Kanyang inaalagaan sa Kanyang pastulan. Amen. Amen po ba? Amen. Pinababayaan ba tayo ng Lord? Hindi. Amen. Araw-araw dahil tayo ay Kanya, tayo ay Kanyang pinagpapalat, iniingatan. Amen po ba? Amen. Kaya nga pag kinilala mo sa pag-awit mo that our Lord God is the one who created us and we are His possession, mas napapasarap ang pag-awit mo. Mas magiging totoo ang pag-awit mo. Amen po ba? Amen. Number 3. Ano daw yan? Come to the Lord with a thankful heart and attitude. Mga kapatid, ito yung sekreto, o sabihin natin di sekreto, kundi susi. Sa paglapit natin sa Panginoon, maging sa panalangin o sa pag-awit, kailangan meron ka na kagad na thankful attitude. Nagpapasalamat ka na agad. Amen. Amen po ba? Amen. Bakit? Kasi alam mo, sa paglapit mo, una, kakatagpuin ka ng Panginoon. Pangalawa, sa lahat na pangangailangan mo, siyang bahala. Pangatlo, sa lahat ng dalangin mo, may kasagutan siya. At ang kasagutan niya ang pinakamainam sa lahat. Amen. Amen. So, sa simula pa lang, magpasalamat ka. Amen. Amen po ba? Amen. Yan. And lastly, know that the Lord, ano po, is good and faithful and that His love endures forever. Sa pag-awit mo, sobrang makakatulong ito na alam mo na ang Diyos natin ay mabuti, na ang Diyos natin ay tapat, na ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay magpawalang hanggan. Amen po ba? Amen. Amen. Diba ang sarap umawit sa mahal mo? Sino yung magsasabing amen? Amen. Amen. Diba? Pag mahal mo, meron ka pang itim song kami. Diba? Pero alam nyo ba, no? Kapag umawit ka sa Lord, at alam mo na siya ay mabuti sa'yo, na alam mo siya ay faithful sa'yo, na alam mo ang pag-ibig niya sa'yo ay hindi nagmamaliw, doon sinasabi na ang Lord, no? Sa pag-awit mo, nauna na siya na nagpala sa'yo. Amen po. Amen. 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 So, ayan po yung mga binibigay sa atin. How to give God a grateful praise. Una, sing to the Lord with gladness. Know that the Lord our God is our Creator and we are His possession. Come to the Lord with, ano daw po? Thankful heart and attitude. And know that the Lord is good and faithful and that His love endures forever. Tatanungin ko po kayo ngayon. Masarap pa po bang umawit sa Panginoon? Amen. Mas masarap na umawit sa Panginoon ngayon. Amen. 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 Kasi nabigyan na tayo ngayon ng mga dahilan at ng mga paraan kung paano dapat tayo umawit as an assembly.
At kung paano tayo lalapit sa Lord sa pamamagitan ng pag-aawit ng sama-sama. Amen po ba? Amen. Sige po, inaanyaya ko po ang worship team. Yan. Dito po tayo. At muli, sabi ko nga, aawit tayo sa Lord, siyempre. Hindi naman pwede pinag-aralan natin, din hindi natin gagawin. Kailangan ko po ang bawat isa na tumayo. At abitin natin yung kayo nang inawit natin yung kahit kailan. No?